Magandang umaga mga kapatid. Ito po ang ikalawang video na aking gagawin at ito po ay upang tugunan yung pong tanong ng ating isang kapatid na may kinalaman po sa ating ginagawang pagsamba dito po sa ating pong sari-sariling tahanan. Sabi po ng ating kapatid, di ba nagbigay na example si Pedro na sabi niya, susundin muna namin ang Diyos bago namin sundin ang tao. Ang tinutukoy po ng ating kapatid ay yung matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 5, at talataan pong kanyang tinutukoy ay naandun po sa 29. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, darapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ito po yung sinabi ni Pedro. Tinutulan po ni Pedro yung ipinag-uutos ng mga tao na ang utos na ito ng mga tao ay pagsalungat sa utos ng Diyos. Sapagkat nung pinagbawalan sila ng tao, ang ibinawal sa kanila yung doktrina, yung katuruan, yung katotohanan. Ganito po ang ginagawa nila nung mga araw na yon. Ang sabi, at sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 5, talatang pong 42. Ang itinuturo nila na ipinagbabawal naman ng mga tao, yung ituro na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung ituro, huwag ituro ang katotohanan. Na ito po yung saligan ng ating pong pananampalataya at saligan po ng iglesia. Nang sabihin ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, itatatag ko ang aking iglesia. You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said, I will build my church. Ito po yung katotohanan. Kung ito po ang pinag-uutos ng gobyerno na wag nating ituro, kung ang pinag-uutos ng gobyerno ay pakialaman yung ating relihiyon, hindi po natin dapat sundin ang gobyerno, sundin po natin ang Diyos. Pero ang Diyos, ang gobyerno po ba ay sasalungat sa atin, sa ating pagsasapraktika ng ating relihiyon? Hindi po, sapagkat ang gobyerno po ay may sinusunod ring panuntunan. Ang sinusunod na panuntunan ng gobyerno, ito pong ating saligang batas. At tinatadhana po dito po sa ating saligang batas na nasa Artikulo 2 at ang section po ay 6 na ang tinatawag na separation of church and state. Hindi po pakikialaman ng gobyerno yan. Ang sabi, hindi dapat labangin ang pagkakahiwalay ng simbahan at ng estado. So, hindi po tayo pakikialaman ng gobyerno sa ating pagsasapraktika ng ating relihiyon. At katunayan, dito sa Article 3, at ang section naman po ay 5, nakalagay po rito, hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba na walang pagtatangi o pamimili. Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit pang relihiyon sa paggamit ng mga karapatang sibil o pangpolitika. Sa mga tuwid, ang ating pong konstitusyon na sinusunod po ng ating pamahalaan ay nagsasabi na meron tayong kalayaan na pumili at magsapraktika ng ating relihiyon. Kaya hindi ito lalabagin ng gobyerno. Hindi po tayo uutusan ng gobyerno na itakwil natin ang ating pananampalataya. Pero bakit may pag-uutos na gano'n ng ating gobyerno na huwag tayong magkatipon ng maramihan, huwag tayong gumawa ng mga birthday party, huwag tayong gumawa ng mga pagse-celebrate ng mga anniversaries? Ito po ay may kinalaman sa pagsugpo sa killer virus.
Ang killer virus po ay may tatlong paraan para masugpo. Una, yung ginagawa ng North Korea na ang meron pong infected na virus ay agad nilang pinapatay. Pag namatay, kikremate, tapos na po. Wala na po silang problema sa virus. Ang ikalawa pong paraan ay yung pagbabakuna. Ang problema, wala pa pong gamot na natutuklasan upang ibakuna sa mga taong na-infect na ng virus. Sa pangatlo lamang tayo pwedeng kumilos para ma-resolve natin ang problemang ito. At ito ay may kinalaman dun sa quarantine. Yung enhanced community quarantine o tinatawag na lockdown. Na ang gobyerno po ay inaatasan tayo na manatili tayo sa ating sari-sariling tahanan. Ngayon, nalalabag po natin yung kautusan ng Diyos na sinasabi doon sa Hebrew chapter 10 verse 25 na sinasabi doon, huwag nating kalilimutan ang ating pagkakatipon. Nalalabag ba po natin yon? Hindi po. Kasi po, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, pwede naman po palang dalawa, pwede naman po palang tatlo ang magkatipon sa kanyang pangalan. Naroon siya sa ating kalagitnaan. Sa mga tuwid, kung kahit dalawa lang po tayo sa ating tahanan o tayo tatlo sa ating tahanan, pwede pa rin nating isa-practice yung ating relihiyon. Pwede pa rin tayong magkatipon at pwede pa rin tayong manambahan sa Diyos. Na sama-sama tayo nag-aawitan, sama-sama tayo mananalangin, sama-sama tayo nagpuputol-putol ng tinapay. No? At sama-sama tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. Tandaan po natin, wala po tayong nalalabag. Hindi po natin nalalabag ang utos ng Diyos, hindi rin po natin nalalabag ang utos ng tao. Katunayan, ang Diyos pa nga ang may kagustuhan na sundin natin kung anuman ang pinag-uutos sa atin ng ating gobyerno. At yan ay mababasa natin doon po sa Roma, kapitulo po ay 13. At ang talataan po aking babasahin ay nasa 1 hanggang 2. Ganito po ang ating mababasa. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos. So ang ating gobyerno, hinirang po ng Diyos. Ang sino mang ilagay niya sa ating gobyerno, hinirang po niya yun. At ang sabi sa versikulo 2, kaya nga't ang sumasalansang sa kapangyarihan, o sabihin, ang sumasalansang sa gobyerno, ang sabi dito, ay sa utos ng Diyos sumasalansang, at ang mga nagsisalansang ay magsisitanggap ng katulan sa kanilang sarili. Kaya may circumstances yun. Kapag hindi tayo sumunod sa gobyerno, may circumstances yun. Pwede tayong makulong. Pwede tayong parusahan ng gobyerno dahil hindi tayo sumusunod sa Kanya na ang gobyernong ito itinadhana ng Diyos. Kung tayo po ay sumusunod sa gobyerno, tayo po ay sumusunod sa Diyos. Kaya wala po tayong nalalabag. Manatili tayo sa ating mga tahanan at gampanan natin ang ating tungkulin ng pananambahan sa Diyos sa sarili-sarili nating mga tahanan. Manatili tayo sa pananampalataya, manatili tayong manalig sa Diyos na ang virus na ito ay kanyang matutugunan at ang virus na ito ay mawawala. Tutulungan tayo ng Diyos na tayo po ay maligtas. Ang kaligtasan po nandito po sa sarili nating tahanan. So, sana po ay nakatulong ang video ito na malinawan po yung mga issues na lumalabas tungkol po sa ating pong pagsasapraktika ng relihiyon. Darating po ng araw, magkakatipon-tipon rin po tayo magkakapatid sa ating pong mga kapilya at ako po ay makakalibot na sa iba't ibang mga kongregasyon at tayo po ay magkakakita-kita na. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Hanggang sa muli. Sana po ay pindutin po ninyo yung subscribe at pindutin nyo rin po yung thumbs up dito po sa video akin pong padadala sa YouTube. Maraming salamat po.